Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po mga tambay, ito po napag-usapan na po ito sa social media at sa mainstream media mga tambay. Ang binunyag po, ang ibinunyag po ng napakagaling na lingkod bayan sa ating bansa. Wala po siyang record o walang history na pagiging huda sa taksil sa ating bayan. Wala po siyang record na ganyan. Hindi po, wala po. Dahil hindi po niya ginawa yan sa dating Pangulong Duterte. At wala rin po siyang history at record na nasasangkot po ang kanyang pamilya sa illegal na damo. At wala rin po sila record at history sa ating bansa na wala pang 3 buwan ay absuelto na po ang kanyang junior sa issue po ng damo na pinagbabawal na damo, high grade. Wala po, malinis po. Kaya nga po natutuwa tayo mga tambay dahil sa balita na siya po ay cancer-free na sa kanyang sakit. Cancer-free na raw po mga tambay. Painggan po muna natin ang balita at syempre komentuhan po natin ang napakahusay at napakagaling na lingkod bayan ng ating bansa sa ating kasaysayan. Hindi po ba? Painggan po natin. Mahigit 1 taon ng cancer-free si Ombudsman Boying Remulla. Yan ang paglilinaw ng opisina niya matapos niyang ibunyag na nagkasakit siya ng leukemia matapos maoperahan sa puso. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Na-diagnose daw na may leukemia o cancer sa dugo si Ombudsman Boying Remulla noong 2023. Sa isang panayam sa URL ni Lucy Cruz Valdez, sinabi ni Remulla na nagka-cancer siya matapos ang quintuple bypass heart surgery noong kalihim pa siya ng Department of Justice. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Ito yung dugo na galing sa aking anak. Oh, so yung anak mo yung... Anak ko, full match kami. Buti Kaya na. naka-recover ako at mukhang maganda naman ang prognosis. Paglilinaw rin ng Office of the Ombudsman, mabuti na ang kalusugan ngayon ni Remulla. 1.5 taon na rin daw na cancer-free ang Ombudsman. Ang sinabi raw ni Remulla sa panayam ay dati niya pang pinagdaanan. Ang sigurado raw ngayon, determinado si Remulla na panagutin ang mga responsable sa flood control scandal. Mukhang isa rin sa tututukan ay ang kaso ni Senator Joel Villanueva. Sa parehong panayam, sinabi ni Remulla na hindi pa siya tapos kay Villanueva matapos baliktarin ni dating Ombudsman Samuel Martires ang 2016 dismissal order ng senador. Pinapalabas daw ngayon ni Villanueva na hinaharas siya dahil sa kasong ito. Tama ba yun? Di ba? At hindi lumabas yan sa ating lahat. People of may interest sa taong bayan. Binoto natin ng tao. Tapos ganon? Tatago mo sa amin yung totohanan? Hindi pa kami tapos. Pwede pa ba ma-reverse yun? Ulit? Hindi, pag-aaralan namin. We might have to refile the case. Yan po mga tambay. Wala naman double jeopardy yun. It sucks. Yung bagay na yun, di ba? Ang sama. Yan po mga tambay, masama raw po. Pero wala pa siya pinapangalanan sa flood control. Hindi pa niya pinapangalanan si Martin Romualdez at ang may accountability sa lahat ang Pangulo, mga tambay. Para dito pa lang siya kay Villanueva at syempre sa mga Duterte, mga kabayan. Natutuwa naman po tayo. Si Kamanong po natutuwa na cancer-free na po si Boying. Lalo po sinasabi niya leukemia. Buti nga po hindi po naluko. Leukemia lang po sa dugo, sakit sa dugo. Mahirap po kung naluko pa, yung luko. Lukoko. Hindi po ba? Masaya po si Kamanong na cancer-free po si Boying, mga tambay. Bakit po? Mas gusto po natin buhay po siya. Pahabain po ang buhay niya. Bakit po? Kasi po pagdating po ng panahon, ang panahon po ay lumilipas. Ang kapangyarihan po ay lumilipas. Hindi naman po sila forever dyan. Pag dumating na po ang paglipas ng kanilang kapangyarihan, ang kanilang angas, ang kanilang yabang, pagka po yan na expired na, at dumating na po yung tamang tao na magbibigay ng tamang hustisya sa lahat ng ginawa nila, mga kababayan. Lalong-lalo po yung pinagmamalaki nila na bend the law, break the law. Mga kababayan, hindi po ba mas gusto po ni Kamanong na makita pong malakas, masigla,
walang kanser na pinagdudusahan po ng mga taong ito ang kanilang ginawang kasalanan sa ating bansa. Mahigit 3 taon patuloy ang ginagawa nilang kawalanghiyaan, katarantaduhan, pagnanakaw, at yung sinasabi bend the law at break the law umano sa ating bansa. Hindi po ba? Napakarami po yan. Napakarami pong kaso nakakaharapin po si Boying pagdating ng tamang panahon. Nahandyan pa po yung mga kaso niya na baka po mabaliktad, lalo-lalo po umpisahan po natin kay Bantag. Nahandyan pa si Tebes, nahandyan pa si Kibuloy, at syempre nahandyan pa sila Roque, at syempre nahandyan pa ang dating Pangulong Duterte na isang abogado rin at isang piskal at dating Pangulo na hindi man lang nila binigyan ng due process at walang kaso sa ating bansa. Ipinatapon, kidnapping ang sinasabi dyan ng pamilya Duterte na mga abogado rin katulad ng Vice President. Ang ginawa nilang sabwatan, kasama yata ang kanyang Commander-in-Chief. Dahil hindi naman po mangyayari dyan ang lahat ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte kung walang approval ng Commander-in-Chief at syempre ng dating DOJ Secretary na siya po ang DOJ Secretary noong mga panahon na yon. Hindi po ba? Kaya mas gugustuhin po ni Kamanong na si Boying ay cancer-free. Mga kabayan, huwag po sana siyang mamatay. Mga kabayan, abutin po sana si Boying. Lampasan po sana ni Boying ang buhay ni Ponce Enrile, ni Manong Johnny na isa rin pong natakasan at sinasabing absuelto po sa korupsyon sa PIDAP. Mga kababayan, hindi po ba? Sana ang hiling po at dasal ni Kamanong si Boying po ay abutin po ng buhay katulad po ni Abraham. Mga kababayan, umabot po sana siya na kulang 1,000 taon. Mga kababayan, dahil napakahusay at napakagaling po ni Boying na politiko. Hindi po ba? Nakita po natin, history po yon. Wala pang 3 buwan, absuelto ang kanyang anak sa issue po ng pinagbabawal na damo high grade. Hindi po ba? At nakita po natin ang trabaho po dahil hindi po siya sanay mag-bend the law at break the law, mga bayan. At syempre, nakita naman po natin kung ano po ang tinututukan niya kahit po nung siya ay ombudsman. Hindi po ba kung saan nakatutok ang kanyang pinaglilingkuran na ahensya. Ngayon, bilang ombudsman, mga kabayan, di po ba talagang nilagay po siya dyan para maging ombudsman, para maging proteksyon yata, mga tambay, ng mga dapat niyang proteksyonan. Di po ba, lalong-lalo po ng binagoong ang Pilipinas na history po ang binigay sa ating bansa, lalong-lalo po sa korupsyon. Buong mundo po ang nakasaksi sa ginagawa po nila. At buong mundo rin po ang nakasaksi sa ginawa nila kay dating Pangulo. Kaya ang dasal namin, Boying, humaba pa ng humaba ang buhay mo, Boying. At sana, kung po pwede nga, ay sana humaba pa ang buhay mo, mas higitan mo pa ang edad ni Adan saka ni Eva. Hindi po ba, mga kabayan? Para po naman makita natin kung paano naman po yung panahon ay darating sa kanila na sila naman po ang makikita natin na nililitis sa kanilang mga kasalanan na ginawa. Hindi po ba? Marami po yan. Sana pahabain po ang buhay nila, lalo-lalo po ang Pangulo ngayon. Sana humaba po buhay niyan. Lalo-lalo po pag wala na sa kapangyarihan. Hindi po ba si BBM? Sila Torre? Ayan. Sila Gibo, sana po humaba. Sila Bronner, si General Bronner, di ba? At yung dating general, si Marbil, sila General Marbil, yan. Saka sila Anyo, hindi po ba? Sino pa ba? Marami pa po yan. At yung isang kapatid na Rimulya, nasa DILG, mga tambay. Humaba pa ang mga buhay nila para po pagdating ng panahon at naging presidente po ang ating Vice President, ay makita naman po natin ang mga tao na ito na sila naman po ang nasa hot seat, mga tambay. Kaya po,
dalangin po namin, lalo-lalo po si Kamanong, dalangin po na humaba pa ng humaba ang buhay mo, Boying. Para po magkaroon po ng napakaganda mangyari sa buhay mo dahil hahaba ito. Hindi po ba mga kabayan? At nang makita po ng mahigit 100 milyong Pilipino at kasama po ang OFW kung paano naman po litisin ang isang Boying na sanay sa bend the law at break the law. Hindi po ba? Lalong-lalo po pagka ang Vice President na po ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Pero, dadaan pa po sa butas ng karayom. Dahil siya po ang ombudsman eh. Ang ating Vice President ay dadaan po sa butas ng karayom sa kanila. Nahandyan po ang ombudsman, nahandyan po ang DOJ, nahandyan po ang NBI, at nahandyan ang Malacanang, at nahandyan ang Kongreso, ang House of Representatives, at ang Senado. Dahil alam naman po natin ang pagdadaanan ni Inday ng Vice President ay butas ng karayom. Dahil po may napipinto pa ito na nababasa po natin sa bolang kristal. Nababasa po ni Kamanong sa bolang kristal sa susunod na taon ay planado na po nila umano ang another impeachment. Dahil po binubuo na po nila ang sinasabing alyansa ng mga senador. Numero kasi 16 na senador lang po ang kailangan para po ma-impeach si BP Sara. 16 lang po. Hindi po ba? Hindi bababa sa 16. May impeach na po si Vice President. Hindi po ba? Kaya nga po lahat sinisiraan nila. Hindi po ba? Nababasa po ni Kamanong yan sa bolang kristal. Kaya po lahat ng hindi pumabor sa impeachment ng Vice President dahil sumunod sila sa sinasabi ng Korte Suprema na napakaraming paglabag ang ginawa ng Kongreso sa impeachment ng Vice President. Dahil sumunod sa utos ng Korte Suprema ang mga senador katulad ni Villanueva, nila Escudero, hindi po ba? Sila Estrada at sila Bato, di ba? Si Go na pilit din po nilang pinupolitika gamit naman sa kabilang side ang ICC. Hindi po ba katulad kay Bato? Kailangan po nilang pabagsakin yan umano para po yung sinasabing Oplan Horus umano ay matupad. Kaya po isama po natin unang-una ang proteksyon at syempre po ang taong bayan ay dapat pong kumilos pagka po yan ang ginawa na nila. Sobra na po yung kasamaan. Hindi ba, Boying? Nagtatanong lang si Kamanong, mga kababayan. Planadong-planado po dahil nakikita po ni Kamanong sa bolang kristal ang mga plano nila. At syempre ang patuloy na panggigipit sa mga kaalyado, lalong-lalo po sa kaalyado ng mga Duterte. Hindi ba, Boying? Nagtatanong muli si Kamanong. Hindi po ba? Dahil basang-basa po ni Kamanong yan sa bolang kristal. At syempre, nananalangin tayo na si Boying ay cancer-free. Di po ba? Dahil napakabuting tao ni Boying. Kaya pahabain po ang buhay ni Boying. Ganon din po ang Pangulo. Pahabain po mga buhay niyan. Mabubuting tao po yan, mga tamay. Ibang klase po kabutihan yan. Kaya nga po hinahangaan tayo sa buong mundo eh. Dahil napakagagaling at napakabubuti nilang tao. Kaya po sila ilalayo sa sakit at pagagalingin sila ng kanilang Diyos. Umano mga kabayan. Dahil po si Kamanong ay iba po ang Diyos ni Kamanong sa Diyos nila. Hindi po ba? Dahil marami pong Diyos. Hindi po ba mga tambay? Meron pong Diyos sa lupa. Meron pong Diyos para sa pera. At meron pong Diyos para sa kasakiman. Hindi po ba? At meron pong Diyos sa kawalanghiyaan. At may Diyos po sa mga demonyo. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya marami pong Diyos. Yung Diyos po nila ay hindi po Diyos ni Kamanong. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po sa inyo mga kababayan. Siyempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating bansa ay sana po matapos na po at mawakasan na po ang paghihirap po natin at makabangon muli ang ating bansa. Sana po matupad po yun mga tambay. Isama po natin sa mga panalangin. At manalangin din po tayo para sa pag-iingat ng ating Vice President at ng dating Pangulo
na sila po'y maingatan sa kasamaan at mailayo sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ganoon din po ang ating pagdasal. At ganoon din po na magdasal po tayo para sa ating pag-iingat at sa ating pong buong sambayanan na sila po'y maingatan din. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat lang po mga tambay. At muli po, magbabasa pong muli si Kamanong sa mga susunod na vlog sa ating Bolang Kristal. Mga kababayan, thank you po. Ingat-ingat po. Bye-bye.